Ako si Samuel, dating maliit na bata sa templo, ngayon ay matanda ng propeta. Ang aking kuwento, aba, ito ay kuwento ng pakikinig at pagkatotoo. Nagsisimula ito sa aking ina, si Hannah. Naku, kung paano siya nanalangin para sa isang anak. Panginoon, kung bibigyan mo ako ng isang anak na lalaki, ibibigay ko siya sa iyong paglilingkod sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Sinagot ang kanyang mga panalangin, at ako ay isinilang. Ang aking mga unang araw ay puno ng init at pagmamahal. Ngunit tapat sa kanyang salita, dinala ako ng aking ina sa templo noong bata pa lamang ako. Ay, paalam, inay, ipamamalaki kita. Magpakatatag ka, anak ko. Ang Panginoon ay laging kasama mo. Si Eli Napari ang naging tagapag-alaga ko. Lumaki ako sa gitna ng mga balumbon at insenso, natututo ng mga paraan ng Panginoon. Opo, Eli, papunta na ako dala ang banal na langis. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Narinig ko ang isang tinig na tumatawag sa dilim. Samuel, Samuel. Narito ako, Eli. Tinawag mo ba ako? Hindi kita tinawag, anak ko. Bumalik ka at humiga. 3 beses itong nangyari bago nalaman ni Eli. Kung tawagin ka niya ulit, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Nang muling dumating ang tinig, sumagot ako ayon sa itinuro ni Eli. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. At doon nagsimula ang aking paglalakbay bilang propeta ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay dumaloy sa akin, ginagabayan ang bayan ng Israel. Habang lumalaki ako, lumalaki rin ang aking mga responsibilidad. Ang presensya ng Panginoon ay laging kasama ko, tulad ng isang mainit na simoy ng hangin sa araw ng tag-araw. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, bayan ng Israel! Ngunit ang mga tao ay naging balisa. Tiningnan nila ang mga bansa sa paligid nila at ninais-mais ang mayroon sila. Bigyan mo kami ng isang hari na mamumuno sa amin, tulad ng mayroon ang lahat ng ibang bansa. Ako ay nabalisa, ngunit nagsalita sa akin ang Panginoon. Pakinggan mo ang lahat ng sinasabi sa iyo ng mga tao. Hindi ikaw ang kanilang tinanggihan, kundi ako ang kanilang tinanggihan bilang kanilang hari. Kaya inakay ako ng Panginoon kay Saul, isang matangkad at guwapong lalaki mula sa lipi ni Benjamin. Na may halong emosyon, inihanda ko ang seremonya na magbabago sa Israel magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoon, pinahiran kita bilang hari sa Israel. Habang ibinubuhos ko ang langis sa ulo ni Saul, naramdaman ko ang bigat ng sandaling ito sa kasaysayan. Nagbago ang aking tungkulin, ngunit nanatili ang aking layunin. Ang paglingkuran ang Panginoon at gabayan ang kanyang bayan. Sa kabila ng mga tagumpay at pagsubok, patuloy akong nakinig sa tinig ng Diyos, laging handang sabihin ang kanyang katotohanan. Ang aking buhay ay naging isang paglilingkod ng pakikinig sa tinig ng Diyos at paggabay sa kanyang bayan. Sa lahat ng nakarinig ng aking kwento, tandaan, tinatawag tayo ng Diyos. Kailangan lang nating makinig at sumunod. Sa mga tahimik na sandali sa kaguluhan ng buhay, naroon ang kanyang tinig. Makinig, at maririnig mo rin ito. Ito ang pamana na aking iniiwan. Hindi ng isang perpektong tao, kundi ng isang taong nagsikap na sundin ang tawag ng Diyos ng tapat. Naway mahanap ka ng lakas ng loob na sumagot kapag tinawag niya ang iyong pangalan.